Magandang umaga po. Ako nga po pala si Reynaldo Dihocos. 36 years old. Ako nga po pala yung nag-iisang natira sa tragedy na nangyari sa aking pamilya. Siya nga po pala, bago nangyari yun, magkakausap muna kami ng aking pamilya. Magkakasama kami kumain. Bandang alas 8 ng umaga. Nakahanda na kami para umuwi papuntang probinsya. Magkasama kami sa Pizza 28 bago mangyari ang 24 ang trahedyang yun. Pagkatapos nun, pagkatapos namin kumain, masamang pakiramdam ng asawa ko. At nandun ang mga bata kung naglalaro sila sa loob, malakas ng ulan sa labas. Binilinan ko sila na wag lumabas ng bahay, baka tamaan ng kidlat, madulas ang mga bata. At umayon naman ang asawa ko. At dumating ang pamangkin ko at sinama ko sa laot para makita yung hanap buhay namin kung kamusta na. Dahil yun ang inaasahan namin na maging pamasahe sana namin na makauwi kami ng probinsya, makapiling namin ang 2 taon sa lupa ng aking ama. Ngayon, na nangyari pagdating po namin sa laot, wala na po kaming hanap buhay na inaasahan na pamasahe. Umuwi po kami dito sa Talisay, sa tabi. Pagkatapos po pagdating po namin sa bahay ng pamangkin ko, hindi namin kaya yung hanap buhay namin na may balik muli. Sinabi ko sa asawa ko na, I'm sorry darling, wala na talaga tayong maasahan pa. Pero sana, makayanan namin. Humingi kami ng tulong sa pamangkin ko ulit. 2 beses ako bumalik sa tabi. Sa pangatlong beses ko na pagbalik sa tabi, sinabi sa akin na may narinig kami na wala na kayong maabot ang bahay. Hindi ako makapaniwala sa akin narinig. Kaya ang ginawa ko pagdating doon, hinahanap ko ang tirahan namin. Wala na ako nakita kahit bubong. Ang mga anak ko, nasana ay masaya. Pero wala na rin ako nakita. Tinatawag ko sila. Pero nawala na ako sa sarili. Hindi ko alam kung saan ang bahay namin. Hindi ko alam kung saan pa yung bahay namin. Tumilapon yung bahay namin. Hindi ko alam. Ang inaabakan ko pa ay ang mga pamilya ko nasa ilalim ng lupa. Para sila doon mga nagkatumpok-tumpok sila doon. Ang mga anak ko, hindi ko makilala ang mga itsura nila. Ang asawa ko, binangon ko pa. Nagpapadidip pa siya, nagpapapulis milk. 2 buwan kong Hindi ko alam kung paano malampas yung mga pagsubok na ito. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil alam ko na may plano siya para sa amin. Ganun pa man, pilit po namin inilalabanan ang mga kalungkutan na bawat dumaraan. Kami po sa mga ganitong kalamidad. Nagpapasalamat po ako, pati ang aking mga kasama na napili ninyo at binigyan nyo kami ng ganitong halaga. Lalo na po ako sa ganitong halaga, alam ko pong malaking tulong ito para po makabangon muli. Pasimula, maraming salamat po sa grupo ng mga makabahagi na pinamumuno nila Mr. Fred at ni Mrs. Ludit Kapinpin. Maraming salamat pati po sa inyo na narito po kayo. Maraming salamat po sa mga kasama natin. Naway marami pa kayong matulungan. At salamat po ng marami. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Si Jomeli Timbas, nakatira po sa Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas, na kung saan doon po nangyari ang landslide. Ito po ay buwan ng October 24, 2024, around 2:03 p.m. po. Noong mga time po na yan, October 23 pa lang po, ay nagkaroon na po ng brownout, tapos nag-uulan na po gawa ng meron po siyang bagyo. October 24, kinabukasan, malakas ang ulan. Halos sa loob po ng aking bahay, baha na po, aming tulugan, kutsyon, basa na po. Niisip ko kung paano kami tutulog dahil baha. Yung anak ko pong namatay na si John Paulo po, tinulungan niya ako sa likod bahay para magkalkal ng kanal para po yung tubig baha ay dumaloy ng dire-diretso. Habang naglilinis kami ng bata sa likod, wala naman pong sign na nagpapaalam siya sa akin or mawawala siya. Noong mga time na yan, sabi niya sa akin, Mama, pagkatapos natin maglinis, uwi ko muna ako sa mga lola. Tawagin mo lang po ako pag kailangan mo ulit ako. After namin naglinis sa likod ng bahay, minuto lang siya nakakapagpaalam sa akin. Ako, hindi pa po ako nakapagpaligo dahil gawa ng madumi yung katawan ko, naglinis kami. Nakakarinig yung anak ko ng malakas na dagundong
sumilip kami ngayon sa may pintuan. Nakita namin yung bahay ng lolo ng anak ko na kung saan nandun siya. Ano na po, yung natabunan na siya ng tubig na maraming putik. Tapos nakita ko yung lolo niya, yan yun lang po ang nakaligtas. Doon po siya nakatungtong sa pinakadulo ng bubong. Nasabi ko na ang anak ko. Tapos nakita ko yung kapitbahay ko doon, yung bahay niya dumapa na rin. Tapos sabi ko, yung mag-ama, baka namatay na rin. Tapos may konti nakalabas yung mag-ama. Na noong mga time na yan, nawala po ako sa ulirat kasi nakita ko kung paano gumuho yung bahay ng biyanan ko na nandun yung anak ko. Sabi ng anak kong panganay, Mama, kasi natin yung mga sarili natin kasi mamamatay tayo dito. Sabi ko, na, si Papa wala na. Sabi niya, Mama, patay na si Papa, Mama. Kasama na siya ng Papa, sabi niya. Sabi ko, ano si Papa? Sabi niya, Mama, tara na, iligtasan natin sa sarili natin, Mama, mamamatay tayo dito. Hinila pa ako ng anak kong panganay, ma'am. Kasama po yung tambal. Yung tambal po kasi naliligo sa ulan. Kasi sobra kong taranta din. Ang napasot ko sa kanila, short lang, wala silang mga damit, tsinelas. Tapos tumakbo kami dahil hindi naman po kami pwedeng tumakbo ba kasi aabutin kami ng kumaratas ang putik. Ang ginawa po namin, sumuot. As nagpapasalamat po nga pala ko sa US Filipino Makabahagi, grupo po ng mga kabahagi na pinamumunuan po ni na Mr. Fred at Mrs. Ludet Kapinpin. Maraming salamat po sa inyo. Isang malaking tulong po ang 30,000 para po kami makabangon muli sa aming buhay. Kasama po ang aming natitirang mga anak. Salamat po sa inyo na marami. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At naway marami pa po kayong matulungan bukod po sa amin. Salamat po ng marami dahil isa po kami sa napili nyo na para po tulungan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po. Torres na 35 years old po. Nung nangyari po kasi yung landslide na yon, ako po kasalukuyang nasa boarding house kasi ako po ay nagtatrabaho. Ako po ay isang solo parent. At yung namatay ko pong anak is dalawa lang sila. Nung nangyari po yon, bago po mangyari yung landslide, nakausap po po sila bandang mga alauna. Nasabi ko nga po is, kumusta po sila doon kung malakas po yung ulan. Kung hindi po sila lilila. Sabi naman po nung anak ko, okay lang naman daw po sila doon. Kaya po nakapanti din ako na wala pong mangyayaring gano'n. Ngayon po, nung mga bandang 2 to 3, natulog po ako ng time na yun. Mga 4 po nung nalaman ko na po na may landslide pong nangyari sa Sampaloc. Na yun nga po, nakarating nga po sa akin isa daw po sa bahay namin yung nadaanan nung landslide. Kasi nung landslide po, isa bahay po namin yung unang madadaanan. Kaya po parang hindi po ako makapaniwala na yun nga po, nanay ko po, tsaka yun nga po yung pamangkin ko, tsaka yung dalawa ko pong anak yun ang kasama sa mga nasawi. Nung nangyari po yun, hindi po agad ako nakauwi kasi wala po ako masakyan ng time na yun. Naghintay pa po ako ng tulong mula doon po sa bisor ko sa trabaho para po maitawid ako. Kaso, naitawid po ako is umaga na po na madaling araw. Nadatnan ko na po sila na bangkay. Tapos yung isa ko pong anak, siya po yung pang 19 nakita. Siya po yung, nung binurol na po, hindi na po nakabukas yung kabaong niya. Kasi yun nga po, iba na yung ano naman. Kasi after 2 days pa po siya nakita dun sa ilalim ng lupa. Tapos yung isa ko pa pong, hindi matanggal nung nangyari po kay tatay, siya lang po kasi yung nakaligtas nung time na yun. Kaya po nakaligtas yung tatay ko, dapat po kututusin kasama po siya sa nasawi. Nagkataon lang po na nag-ingay yung mga manok niya. Na nung time na lumabas po siya, nung itatali na niya yung mga manok niya o ililipat niya ng lugar, doon na po lumagasa yung may bato na may kasamang puti. Tapos yun nga po, paglingon po nung tatay ko, nakita na daw po niya na yung bahay namin is nadaanan na ng landslide. Kaya po, nung umaga din po yun, hindi ko po ma-confirm kung may nakaligtas po ba o wala. Na-confirm ko lang po nakasama po yung dalawa kong anak, nanay ko po tsaka yung pamangkin ko. Nung tinawagan na po ako ng isang konsel na magandang loob po kay tatay, nakupupi siya kasi nung nakita po yung tatay ko is nakabrief na lang. Tapos hindi po siya makausap ng ayos. Lalo pong nagpahirap sa damdamin ko kasi nasa ibang lugar pa po ako ng time na yun. Kasi hindi ko pa po siya mauwian kasi hindi pa nga po ako maka-uwi. Kaya po lubos po ako nagpapasalamat sa US Filipino
makibahagi na pinamumunahan po ni Fred at ni Miss Ludith Kapinpin. Malaking tulong po sa amin yung 30,000 na ibinigay yung tulong sa amin. Ito po ay magagamit namin panimula para po kami ay makabangon kasi wala po talagang natira sa aming pamilya. Maraming salamat po sa inyo at God bless po. Sana po mas marami pa po kayo matulungan. At kami pa nagpapasalamat at isa po kami sa napili ninyong bigyan ng tulong. Thank you po. Magandang araw po mula po sa US Filipino Makibahagi. Bali po ako po si Jimboy Galope, isa din po sa namatayan nung nakaraang last day lang po ng bagyong Christine. At ako po ay nagpapasalamat sa una sa taas dahil binigyan po ako ng pangalawang buhay. At pangalawa po ay nagpapasalamat din po ako sa US Filipino Makibahagi dahil po malaking tulong na din po itong na-receive ko po sa inyong 30,000, isang malaking tulong para sa paninimula ng aking buhay, hindi lamang po sa aking buhay kundi din sa natirang buhay din po na iniwan po ng aking ama. At of course, nagpapasalamat din po ako kay Mr. Fred at Mrs. Ludith Kapinpin po dahil isa din po kayo sa naging instrumento para tumulong pa sa mga taong katulad ko po at sana po ay mahabang buhay din po para po sa inyo at kung maaari lang po at mahaba pang buhay para po madami pa po kayong taong matulungan. Kami po ay sobrang nagpapasalamat sa tulong po na ibigay ninyo. Maipapatayo na po ulit po namin yung bahay po na isinira ng bagyong Christine. Dahil po ngayon po ay kasalukuyan po nakikitira lang po muna kami. At maraming salamat po. Andito na po yung pera na ibinigay nyo po. Na dala-dala po ni Sir Arman Beltran po. Na ipambili po namin ng materialis po na yun na mapatayo na po ulit yung bahay namin at hindi na po kami mahirapan yung mag-ina ko na nakikitira lang po muna kami hanggang ngayon dahil wala pa po kaming bahay. At ngayon po ako ay nagpapasalamat at ako po ay nabagahian po ng tulong po na sobrang laki para po na ipatayo po ulit yung bahay namin. At sana po marami pa po kayong matulungan na tulad po namin na nasiraan po, namatayan ng pamilya. At maraming salamat po lalo na po sa kay Mr. and Mrs. Kapinpin at sa Makibahagi Foundation of California po. Ito po yung bahay po na ipapagawa po namin at ito po yung pera na ibinigay niyo po, sobrang malaking halaga na po. 30,000 po na pera binigay ninyo ay sobrang laking halaga na po para po may patayo po ulit yung bahay na nisinira po ng bagyo. At sana po at matitira na po namin sa sunod po ng mga araw at makabili na po kami ng mga materialis para po dito. At maraming sa ulitin po maraming salamat po sa inyo sa tulong nyo po. Maraming salamat po.